na ako lang. Mama, first of all, congratulations to your new show, Quizmosa. So how does it feel going back to the TV again and having this first talk show na game show pa? Celebrities. Gossip. So ayan, masaya ako kasi sabi ko nga ito yung tipo ng nagwa-vlog ako. Alam ko kung kailan ako gagraduate doon sa vlogging. Pag TV naman, hindi mo alam kung kailan ka gagraduate. So, kasi yung vlog, hawak ko. Ito hindi ko hawak. So, panibago na namang challenge sa buhay. Pero, tagal ko na rin kasing ginagawa ito. Hindi ko naman siya sinasabing na master ko na. Inaaral ko pa rin at hinahapay ko doon sa trending o sa trends ngayon. Kaya mahirap at challenging at the same time exciting. Kaya kami naman ay we will do better every day. Yeah, Mama Ogs, is this a chance or sign na ba na babalik ka na rin sa mga teleserye sa TV5? Dahil na may okay. So, teleserye definitely hindi. Definitely hindi mo nami-miss, Mama? Oo. Nami-miss ko, pero hindi na kaya ng katawan. Ang dami-dami ko nang ginagawa. Nagme-maintain ako ng every other day na vlog sa OGD Showbiz Update. Pati yung kailangan at least every 6 days naglalabas ako ng one-on-one interview ko sa isa pang vlog ko. Tapos may ginagawa pa ako to. Tapos may pamilya pa ako. 5 yung anak ko na kailangan ko ring asikasuhin, kailangan ko ring makausap, makamusta everyday. Kaya hindi naman lahat pera, hindi lahat yung feeling mo kasi kaya mo, kaya gawin mo, hindi. Sisingilin ka rin ng katawan mo, kaya binabalanse ko lang yun. So masasabi mo, Mama Ogs, na graduate ka na sa pag-aarte? Hindi naman. Binibigyan ko pa rin ng chance. Tsaka mahirap magsalita ng tapos. Pero ang nakakatuwa na, may demands. Yun, doon ako natutuwa na kahit hindi ko tanggapin, ilang beses na akong tumanggi, alam mo yung may asim pa rin. So, yung katotohanan may asim ka pa rin, malaking bagay sa akin yan. Hindi yung wala nang nag-aalok sa akin, wala na yatang medyo sa akin, laos na yata ako, hindi na yata yung mga ginagawa ko, kaya hindi na ako inaalok. Pero I see to it na nakikibagay ako sa trending, kung ano yung latest, kung ano yung masarap pag-usapan, kung ano yung masarap panood ng mga tao. Doon ako sumusuot. Kasi mahirap ng huwag kang mabuhay sa nakaraan. Porque naging matagumpay ka ng nakaraan sa mga ginagawa mo, i-maintain mo, hindi. Pwede mo siyang i-enhance or baguhin. Ganun. So nandun ako sa level na yun. Ano po yung reaction nyo dun sa isang show? Same po yung title ng segment. Okay, so hawak na yan ng Media Quest. Hindi na ako para makialam siya. Kasi normal naman ang, alam mo naman ng mga mga creative ngayon sa mga TV. Basically mga chismosa yun. So nakakaisip sila ng kung ano ng mga chismis. Pang pastime. So naisip siguro nila yung mga contest na yun, kaya nagkakapare-pareho. Di lang naman ito ngayon nangyari. Kahit nung araw pa, pati mga title ng mga teleserye, nagkakapareho ng title. So, normal ito. Pero para i-judge ko yung kabila, hindi. Kaya nga kami may legal department dito sa Media Quest. Para sila nang bahala kung ano man yung may issue doon o wala. Hindi na ako, para sa akin. Mama Ogs, kanina nabanggit nyo, kailangan nyo po maging updated sa trending news and updates. And right now po, trending ngayon yung si Katrina and Alden. So, pwede po mahingi opinion nila or anong masasabi niyo sa tambalan nila, lalo ngayon. Parang dumog lagi yung mga mall show nila, nagkakasiksikan mga doon or stuff. Marami rin namang naniniwala na gusto silang maging ending. After nung Katniel. Marami rin namang Katniel na gusto
na umaasa pa rin at hindi pa rin nawawala ng pag-asa na magkakabalikan yung dalawa. So, ako nandun ako sa gitna kasi gusto ko ang Katniel, gusto ko rin ang Katniel. So, tsaka, sino naman tayo kung ano yung gusto natin? Paano kung hindi naman gusto ng may katawan, hindi pa? So, si Katrina at si Alden na makakasagot niyan. Pero natutuwa ako kasi nanganganak ang Katden fans. Lalo na ngayon, parang fully booked na yata. O sold out na yung tickets. Sold out na yung tickets. And November 13 pang showing. Pero, alam mo, that's a good news for the industry. Diba? Na, sumisigla na ulit. Diba? Gusto nang manood ng pelikula ang mga tao. Ang hirap na itulak na yun. Lalo na, ang dami ng kalaban ng mga pelikula sa sinihan. Yung mga streaming platform, diba? Ayaw na nilang lumabas. So, parang ganun din dito sa Quizmosa. Na gusto namin hikayatin yung mga tao na buksan nyo naman yung TV nyo. Manood naman kayo sa Free TV. At yun, para yung Quizmosa manganak naman ng viewers. Hindi yung pagdating ko na lang sa bahay, panonoodin ko na lang sa YouTube. Pero streaming din po ito kasabay sa TV, sa TV5, yung YouTube. Hindi pa yata for now. Gusto pa na nilang sanayin siguro yung mga tao na nanonood sa Free TV. Mamog, sunihingan ka rin ng reaction ng mga Kim Pao fans. Kung ano ba yung reaction mo sa, kung totoo na bang may something na ba sa kanila? Gagalit na naman sila. Okay pala. Ako gusto ko yung Kim Pao. Kasi sinasabi ko naman sa vlog ko, sa OGBS Showbiz Update na fan ako ng Kim Pao because of the linlang and what's wrong with Secretary Kim. Yung iba hindi naniniwala, hindi ko naman problema yun. Hindi ko naniniwala, diwa. Pero ako, gusto ko sila magkatuloy. So you're a shipper of Kim Pao? Parang Yes, gusto ko sila. Bagay sila. At saka, I think deserve ni Kim Chu si Paolo after the breakup with Sian Lee. Career mo as a vlogger, especially during the pandemic. Madala mo ba siya, Jex? Thank you. No, so ayun. So sabihin mo baka may nakaraan kayo. Wala, ngayon ko lang siya na-meet. Okay, so very successful yung career mo sa vlogger, especially during the pandemic. So paano mo parang nag-transition from being a online content creator to a TV co-host? And ano yung parang preparations mo para makasama sila dito? And mag-shine. Daming tanong. Hindi. Hindi. Actually, nakatulong din talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi dati, hindi naman ako sanay na humaharap sa camera. Kahit yung mga unang vlog ko pa, nahihiya pa akong humarap sa camera. Kasi sanay ako nung nasa likod lang ng mga shows, gano'n, parang staff lang. So, nung nagsimula akong mag-vlog, tapos nagsimula akong masali sa Showbiz Update, tapos may mga kumukuha sa aking event, tinatry kong maging mag-host. So, from then, yun yung naging ko, para mapasali dito. Oo. Parang lang. Yun, from vlog to hosting, yun din talaga yung naging ko stepping stone. Sabihin mo kung ano yung bago ka na napasok dito, ano muna naging trabaho mo? Oo, kasi dati, manager ako ng comedy bar. Sa punchline. Hindi, bago pa yan. Ano? Di ba nasa Caravan siya ng Quezon? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. Hindi, kahabaan talaga ng Quezon Ab, yung punchline. Kahabaan talaga. Oo, kahabaan talaga ng Quezon Ab yun, yung punchline comedy bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, yun na, syempre, ng pandemic. So, eto, napunta ako sa pagbablog. Dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Ayun. Thank you po. So, thank you. May question naman po is for all po. Kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning and now po is malapit na pong i-public ang show nyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward moments or
Actually, pag may mga bonding moment po, tinuturuan kami ni Papa Ox kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba, wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papa Ox, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit nyo tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yun. Kasi, hindi, nag-bonding naman kami kasi bago pa itong show, talaga magkakakilala na kami. Yun ang importante talaga kasi mahirap pag kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya o ano. Kami, hindi naman kami nagkakahilahan. So, give and take naman pagdating sa batungan ng mga linya. So, tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere. Kasi lagi akong bisita ng MTRCB nung araw sa morning show namin noon sa ABS, yung Magandang Umaga Bayan, Magandang Umaga Pilipinas, hanggang sa naging Umagang Kay Ganda. So, may pinapatawag din ako, ganyan. So, madami ako natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin kabisado ang mga netizen ngayon kung kailan sila ma-offend. Minsan nga, alam mo hindi ka nakaka-offend, na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang sensitive ka, mindful ka, at medyo kikilalanin mo yung mga taong bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At matagal ko nang tinuro sa kanila yun, kagabi lang. Nag-panting kami. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga, sabi nga ni Mama O, si Mama O kasi galing ako sa kanya. So, siya yung manager ko. Hinapin mo yan. Hindi, siya yung manager ko nung pa lang ako, I think 13, 14 years old. So, si Mama O na yung nagpalaki sa akin. Sa industriya lang, yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So, galing ako kay Mama O sa madaling salita. Tapos si Tonton naman, nakasama ko rin sa ilang shows. Kami kasi. Hindi, si shows na lang. Sa mga shows kami. Yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila Ton. Ng Bexby, di ba? Bex Batalyon. Dumadalaw ako. Pandemya, yan. Tapos si Jex naman, kay Mama O din, dahil nga tandem sila sa may ginagawa sila sa vlogs. So, nasa isang lang kami halos, nasa isang poder lang kami. So, para kami magkakapit bahay dito na nag-isang bahay na nasa isang show. So, I think magiging masaya at madali para sa amin to. Ayun. Thank you po. Thank you so much, John. Are you good with your questions?